Sa kasaysayan ng ating bayan, si Dr. Jose Rizal ay isa sa mga pinakamahalagang bayani. Ang kanyang mga akda ay nagbigay ng kamulatan sa mga Pilipino tungkol sa pang-aapi ng mga Espanyol. Ngunit ang kanyang pagmamahal sa bayan ay naging dahilan ng kanyang pagkabilanggo, paglilitis, at sa huli ang kanyang pagkamatay. Si Jose Rizal ay dinakip ng mga Espanyol sa utos ng gobyerno ng Espanya. Siya ay pinadala sa Fort Santiago, Manila upang litisin dahil sa mga akusasyong pagtataksil. Sa Fort Santiago nagsimula ang paglilitis kay Rizal. Siya ay kinasuhan ng rebelyon, sedisyon at pagbuo ng ilegal na asosasyon. Makikita si Rizal na kalmado at matatag na nakaupo sa harap ng hukom. Sa kabila ng mga ebidensyang ipinakita ng mga Espanyol, pinagtanggol ni Rizal ang kanyang sarili, sinasabing wala siyang kinalaman sa mga armadong revolusyon. Matapos ang isang araw ng paglilitis, si Rizal ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Sa kabila ng hatol, nanatiling natatag si Rizal sa kanyang paniniwala at pagmamahal sa bayan. Isa lang ang nagawa kong kasalanan. Iyon ay ang mahalin ko ang sarili kong bayan. Dumating si Kapitan Rafael Dominguez upang iparating ang final na abiso mula sa atas na pamahalaan ng Espanya na si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Relonda ay hahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril. Sa araw bago ang kamatayan ni Rizal ay sunod-sunod na bumisita sa kanya ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Si Padre Luis Visa dumating kasama si Padre Mata, ang pari na hindling ni Rizal na bigyan siya ng imahe ng Sacred Heart of Jesus na ginawa niya noong siya ay nasa Ateneo. Kasunod nito ay bumisita din si Lieutenant Gabriel de Andrade. Pinarating ni Rizal ang kanyang pasasalamat para sa mga serbisyo ni Andrade bilang kanyang tagapagtanggol. Bumisita din si Padre Federico Faura na nagpahayag noon ng medyo pabiro na mawawala raw ang ulo ni Rizal dahil sa pagsulat ng tulang Noli Me Tangere, at binatin naman siya ni Rizal dahil sa pagiging tama. Kasunod nito ay dumating ang kanyang ina na si Teodora. Lumuhod si Rizal sa harap ng kanyang minamahal na ina, humihingi ng kapatawaran at pag-unawa. Nang umalis ang kanyang ina, ay sunod na dumating ang kanyang kapatid na si Trinidad. Sa kanya ay binigay ni Rizal ang isang lampara at bumulong na may laman ito, at doon natuklasan ang kanyang huling tula na pinamagatang ni Ultimo Adios. Kasunod nito ay ang pagbisita ng kanyang kasintahan na si Josephine Bracken, na sinamahan ng kanyang kapatid na si Narcisa. At ayon sa kahilingan ni Rizal, ang magkasintahan ay binasbasan bilang mag-asawa ni Padre Balaguer. Ibinigay ni Rizal kay Josephine ang imitasyon de Cristo bilang regalo sa kanilang kasal. Alas 6:30 ng umaga, nagsimula ang marcha ni Rizal patungong Bagong Bayan. Si Rizal ay naglalakad patungo sa lugar kung saan ay haharapin niya ang kanyang kamatayan, na napapalibutan ng mga sundalo. Sa kanyang mukha ay makikita pa rin ang tapang at dignidad. Adelante, kumilos ka na. Bago niyo ako barilin, maaari bang humiling sa kahuli-hulihan? Maaari bang barilin niyo ako paharap? Imposible. Pinag-utos sa amin ng General na ikay barilin habang nakatalikod. Kung gayon, wag lamang ang aking ulo.
Sa ngalan ng Hari ng Espanya, ang sino mang sumigaw kasang-ayon ng kriminal ay atulan ng kamatayan. Consumatum es. Preparar! Asuntar! Fuego! ¡Viva España! 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 Sa kamatayan ni Rizal, isinilang ang diwa ng kalayaan sa puso ng bawat Pilipino. Ang kanyang sakripisyo ay nagsilbing inspirasyon upang ipapatuloy ang laban para sa kasarilan ng ating bayan. Ang kanyang kamatayan ay nagbigay ng inspirasyon sa libu-libong Pilipino upang ipapatuloy ang laban para sa kalayaan.